ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Ping Lacson. Ito mga kababayan. Kay Ping Lacson, ito na, nagsalita na si Ping Lacson, mga kababayan. Kung ano daw ang dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Ito na ha, mga kababayan. Bakit nga ba nagbitaw or bumitaw bilang Senate Blue Ribbon Chairperson itong si Pampilo Lacson? Ito po ang kadahilanan na mga kababayan. Wait lang ha. Hanapin ko lang kung bakit siya nagbitiw sa pagiging Senate Blue Ribbon. Ito po, pakinggan ninyo mga kababayan. Unahin po natin dito ang balitang pagbitaw. May ads lang. Ngayon, pakinggan din natin kung anong rason kung bakit siya nag-resign. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Mayroon sa kanila, walang tiwala. Then, hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva, ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasama at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto. Kita ninyo? Yun po ang isa sa mga rason, mga kababayan, kung bakit nagbitiw si Senator Lacson. Kung bakit? Kasi nga, nagagalit yung mga kapwa niya senador kung bakit daw yung mga senador na kasama niya ay naisangkot. Kasalanan po ba ni Senator Lacson na sangkot si Chis Escudero dyan? Kasalanan po ba ni Senator Ping Lacson na sangkot si Joel Villanueva? Hindi naman si Lacson ang gumawa ng issue para masangkot yan. Kasi una, si Villanueva po, kaya po nasangkot kasi kinanta po ni Bryce at ni Alcantara. So si Alcantara at si Bryce Hernandez po ang witness doon na nagpapatunay na sangkot si Villanueva. Pagdating naman kay Jinggoy Estrada, hindi po kasalanan ni Pampilo Lacson yun. Kasi may nagsalita din po na patungkol na nakatanggap si Jinggoy. Pangatlo, hindi din po kasalanan ni Pampilo Lacson kung bakit sangkot si Chis Escudero kasi mismong si Roberto Bernardo at si Bunuan ay sila mismo nagsalita na sangkot si Chis at mismo yung contractor na si Lubiano umamin na tumanggap si Chis. Diba? So, bilang trabaho ni Pampilo Lacson ay talagang mag-agree siya. Kasi tama naman at accurate ang kanyang investigasyon at ang mga sinasabi ng mga witness. So, bakit? Kung si Marcoleta ang nandiyan nakaupo, sa tingin ninyo, sasang-ayunan ni Marcoleta yon? Hindi. Papanigan ni Marcoleta yon. At saka, tatakpan niya yon. Sabi pa nga niya kay Jinggoy, safe ka na. Bakit mo sasabihing safe? Pero ngayon, nung tinanggal ka at pinalitan ka ni Lacson, bakit si Jinggoy hindi na safe? Diba? At mismo, si COA Commissioner Heidi Mendoza nagsabi na si Jinggoy Estrada ilang beses siya binastos dyan. Ilang beses siya sinabihan na ayaw makita si Heidi Mendoza ni Jinggoy Estrada. Sa mismong interview yan ni Karen Davila kay Heidi Mendoza, ilang beses daw siya ni-reject. Diba? Kiko Pangilinan yata posibleng pumalit, sabi ni Ludi Mark Ramos. May galab shoutout, Ludi Mark Ramos. Kumusta ka dyan? At kakatapos ko lang din manood sa live mo kanina. Diba? Diba? Yan ang problema. Hindi po si Ping Lacson dapat ang pag-initan. Kaya nga, minsan mga kababayan, sa totoo lang,
dito sa Senado, 5, 3, 4 na tao lang ang matitino na senador dyan. Di ba? Kung sino pa yung senador na may, di ba, may malasakit sa bayan, siya pa yung naging mali. Siya pa yun ngayon yung nagbitaw sa kanyang pwesto or sa kanyang posisyon. Kasi bakit? Kasi yung kapwa niya senador nasangkot sa korupsyon, pagnanakaw, mga pisting yawa. Yeah? Yun pa yung matatapang. Kita nyo? Napansin ninyo? Kung sino pa yung mga pisting yawang kawatan, sila pa yung nananaig. Sila pa yung nananalo. Samantalang yung tao, di ba, na may malasakit sa bayan, tumulong sa investigasyon, siya pa ngayon yung nag-step down. Di ba? Kasi ang gusto ng mga putang inang DDS na senador, si Marcoleta, paano ka maniniwala kung ang mismong wig nga niya, hindi natin alam kung wig ba yan o totoo? Di ba? Kung saan si Lacson, hindi pa ako pinanganak, investigador na yan. Noon ngang buhay pa si Miriam Santiago, yan ang inaasahan ni Miriam na mag-iimbestiga eh. Di ba? Ang problema lang kasi mga kababayan, si Lacson po tumanda na lang pagiging senador, tumanda na lang pag-iimbestiga, lahat po ng iniimbestiga niya ay wala pong nananagot. Bakit? Kasi kadalasan po sa kanyang naiimbestiga at kanyang mga nahuhuli sa investigasyon ay puro pinagkakampihan ng kapwa niya politisyan. Di ba? Katulad kay Jinggoy, kay Villanueva, kay Escudero, kay Bong Revilla. Anong laban ni Lacson dyan? May mga power yan. Di ba? Bukod dito, continue. Ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ng alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaan. Ito pa mga kababayan, isa pa yan. Yung paglabas nila doon sa insertion daw ni Risa Hontiveros. Bakit kay Risa Hontiveros nilabas nila na 3 billion? Kumusta naman yung kay Raffy Tulfo? Bakit hindi nila nilabas yung kay Raffy Tulfo? Meron ding insertion si Raffy Tulfo Diba? Alam nyo ba yon? Meron din. Correct me if I'm wrong, 5 billion yata eh. Continue. Din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Parang Tama. kaya na nga lang ito. Parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko rin na ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na Diba? Kita nyo yan? Yung ginawa ni Lacson na pag-iimbestiga, wala pong nag-utos dyan. Yan po ang sukli niya sa pagboto ng tao at pagtiwala sa kanya bilang senador ng ilang taon. Narinig nyo yon? Kung gaano kabuti yung tao, gaano kabait yung tao? Bilang sukli na lang niya sa tinagal-tagal niyang nagserbisyo bilang politisyan. Hindi na siya nangihingi ng kapalit. Isukli na lang niya sa mga taong bumoto sa kanya sa ilang taon niyang paninilbihan bilang public servant. Di ba? Tapos gaganyanin niyo pa. Kita nyo? Hindi ba kayo nahihiya, yung mga senador? Ang daming yung senador dyan. Makikita ko nga, 5 tao lang gumagalaw eh. Diba? Halos 24, 23 ka senador. Tapos yung nakikita ko, ilang tao lang yung gumagalaw. Minsan 3, 4, 5 lang. Yung iba, anong ginagawa? May tanong ko lang, si Lito Lapid, Supremo. May tanong ko lang, ano bang function mo sa Senado? Kasi sa loob ng nanalo ka, sa loob na nandyan ka, naging senador, parang hindi ko nakikita yung pangalan mo, hindi ko nga nakikita mukha mo eh. Di ba? Nagtatanong lang. Alam niyo, sa totoo lang dyan sa Senado, paano tatakbo yung bangka? Alam niyo, ganito yan eh, mga kababayan. Bago ko ipagpatuloy ito
Diyan sa Senado, magbigay ako ng reaksyon. Alam nyo, kayo dyan sa Senate, sa totoo lang, imagine ninyo ang Senate ay isang spaceship yan. Isang spaceship or spaceship. Isang ano yan, isang tawag dito, isang malaking machine na hindi umaandar kung isa dalawang tao lang. 'Di ba? Imagine niyo isa siyang submarine, no? Sabihin natin submarine. No? Kasi sa submarine maraming ano diyan maraming nagmamaneho, maraming nag-ooperate. Ngayon sa Senado, paano ninyo mapatakbo ang Senado kung ang gumagalaw diyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang? And the rest, hayahay ang buhay. 'Di ba? Pangalawa, sa madaling salita, real talk lang. Paano kayo pagkatiwalaan ng taong bayan na bumoto at umasa ng tulong ninyo kung kayo mismo, kung kayo mismo, mga kababayan, ay hindi magkakasundo? 'Di ba? Ang Senado parang gabinete ni Marcos yan Yeah? Air Magalo Mix Vlog, salamat po ma'am. Ang Senado parang gabinete ni Marcos yan. Ganito yan. Sa 100 miyembro ng gabinete ni Marcos. Wait lang po mga kababayan. Sa 100 miyembro ng gabinete ni Marcos, kung hindi yan gagalaw at iasa lang nila kay Marcos lahat, anong mangyayari sa bansa? Ma'am Gina Inglet, may galap shoutout po. Diba? Tanong ko lang, sa isang gabinete, sa isang gabinete, sa grupo ng gabinete, kung lahat sila ay tumatanggap ng sahod, binigyan ng posisyon, binigyan ng assignment area, pero si PBBM lang ang inaasahan nilang gumalaw, anong mangyari sa ating bansa? Kasi ang Senado, mataas na hukuman yan. Mataas na kapulungan. Mababang kapulungan ang Congress. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, minsan napansin ko ang Senado naiinggit sa Kongreso. Bakit? Sa Kongreso kasi, 80% nakasuporta sa speaker nila. Pansin nyo yan? 80% ng congressman nakasuporta sa speaker nila. Sa Senado, kung hindi nila gusto yung isang tao, pagtutulungan nila Magugulat ka, may kudita. Napalitan na si ganito, napalitan na si ganyan. Kung dyan pa lang sa pamunuan ninyo, hindi kayo magkakaisa, hindi kayo magkakasundo. So, what is the use of being a senador, or what is the use na may Senado kung wala naman tayong makukuhang benepisyo dyan? So ano bang dapat gawin mga kababayan? Hindi ba i-demolish na lang? Kasi bakit? Magugulat ka, mag-iimbestiga kayo ngayon sa mga korupsyon sa flood control. Tapos magugulat ka, yung isa pala sa nag-imbestiga sangkot. Ngayon, nung nalaman nung isa na sangkot, kakampihan naman nung isa. So, anong aasahan natin? 'Di ba? Yung isa naman, nalaman nating sangkot, kakampihan naman nung isa. So, anong maasahan natin? 'Di ba? So, anong aasahan natin, mga kababayan? Kasi, sa totoo lang, kung ganyan palagi ang sistema, kung ganyan palagi ang kalakaran, kung ganyan palagi ang sitwasyon, walang kwenta. Nagkakampihan, nagtatakipan, nagtuturuan, nagkakasinungalingan, naggagaling-galingan. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang dyan si Senado, para kayong nag-aaral ng high school. Yung first year high school, second year, third year, fourth year. Bakit? Sa isang classroom, merong di ba, sa classroom, sa school, sa high school, di ba, meron kayong tinatawag na sergeant at arms, di ba? Meron kayong tinatawag diyan na muse, di ba? Escort, meron ka pang tinatawag diyan na secretary, treasurer, di ba? Napansin niyo?
para silang mga estudyante. Tandaan ninyo mga senador, ang function nyo dyan para kayong mga estudyante sa high school. Pero Pilipinas po ang pinagsisilbihan ninyo. Hindi po kayo naglalaro dyan. Hindi po kayo naglalaro dyan. Bayan po ang nakasalalay dyan. Bansa po natin ang nakasalalay. Bansa po ang nakasalalay. Taong bayan po. Hoy! Diba? Taong bayan dyan. Ipasok mo siya doon. Nangangailangan ng tulong. Diba? Taong bayan ang sinisilbihan. Pasok na doon. Bela! Kunin mo na. Diba? Yun ang totoo, mga kababayan. Kaya ano pang aasahan natin sa mga ganyang pangyayari kung sila mismo na dapat modelo sila, gumagawa sila ng batas para sundin ang tao. Bumubuo sila ng batas para pakinggan ng tao at para maituwid sa tamang landas ang ating bayan. Pero anong nangyayari? Di ba? Anong nangyayari kung mismo yung mga tagapagpatupad ng batas ay sila mismo masakit sa ulo? Kita nyo yan? Katulad nito, isa pa sa kadahilanan. Dahil may nanggugulo daw, mga kababayan, kay Senator Ping Lacson. Kaya daw siya, isa sa kadahilanan, na siya'y nagbibitiw. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Nasa ating linya po ngayon si Rat. Wait lang, may ads lang po. Love with Food Panda. Download the app and order now. Tingnan nyo mga kababayan. Yung GMM po yan. Nasa ating linya po ngayon si Radyo Patrol Robert Mano. Kay Robert. Papa Awel, magbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ito'y matapos ipahayag ng ilang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control project. Gayunpaman, iginiit ni Senator Lacson ang lahat ng mga chairman ng komite sa Senado kabilang ang Blue Ribbon ay halal ng kanilang mga kapwa senador pero hindi nito mapipigil ang kanyang patuloy na laban kontra katiwalian. Sabi ni Lacson, inihahanda na niya ang kanyang liham ng pagbibitiw at maaari ihayag ito sa plenaryo sa oras na ipagpatuloy ng Senado ang kanilang sesyon. Pinatikos naman ni Lacson ang mga fake news at maling naratibo na ipinakalat ng ilang grupo kabilang ang akusasyong pinupuntiryan niya ang ilang kapwa senador habang umano'y pinoprotektahan naman ang mga miyembro ng Kamara na itinuturing na masterminds ng issue sa flood control project. Di ba? Kita ninyo? So wait lang mga kababayan. Lacson, ginugulo. Sino nga ba ang nanggugulo? Mga kababayan. May nanggugulo daw kasi. Wait lang Ano ang nagtulak kay Lacson sa pagbitiw bilang Senate Blue Ribbon? So, wait lang mga kababayan. Dito yun na ano ko. Ito. Pakinggan nyo Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson. Magandang umaga po, Senator, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning, sir. Magandang umaga. Nimpa, magandang umaga sa atin lahat. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak kahit po boses parang may ubod sipon si Senator. Opo. Senator, ito po, kagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator JVS ito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung Regional Director ng 4B na may Meropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, chinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Espera.
Kasi sumulat siya sa Blue Ribbon, so meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Kasi gano'n, malaman kung sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa Dahil po dyan, mga kababayan, kay Gutesa at kay Diskaya, dyan po si Marcoleta. Dyan sila nagkatalo, dalawa. Bakit? Si Marcoleta kasi, mga kababayan, hindi po magpapatalo. Kahit alam na niyang mali siya, pagpipilitan niya po na tama siya. Ewan ko lang kung ano kayang itsura sa pamamahay nila dyan, kung lahat siya ay tama. judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Torres Pera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi rin talaga definite. Tsaka minsan, mga kababayan, si Senator Ping Lacson at si Marcoleta laging nagtatalo. Kasi si Marcoleta, pinagpipilitan niya na may ganito, may ganyan. Pero si Ping Lacson naman, sinasabing walang ganito, walang ganyan, walang ganon. Ang tagal ko na dito sa Senado. Walang ganyan, walang ganon. Si Marcoleta, pinagpipilitan niya talaga na mailusot lang. Kahit napakaliit na butas, basta makalusot lang siya. Di ba? Kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that, tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama niya kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap ni si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa committee. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa-submit na itatransmit ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa commission on appointments kasi meron kaming pagdinig sa Ingay. So yun ang mga sabi ko, sige, di-postpone na muna natin, cancel na muna natin. Kaya natin kailan magluluwag at doon tayo ng pagdinig. So yung ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Suspended pa rin. Kasi suspended naman yan nung naka-subject to my approval. Yung sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino the Fifth. At yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanilang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa nabanggit na si Romualdez at ko, tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Houseman, we serve at the pleasure of our peers. Kasi elected kami ng aming mga peers, particular now, primarily, ng members na majority bloc. So, may mga, sabihin na natin, may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JB, Senator Sherwin, ganoon din, nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers. Diba? Kita ninyo? Sa totoo lang, matino po talaga si Ping Lacson bilang senador, mga kababayan. Sadyang, inano lang siya pinulitika lang talaga. Kasi bakit? Pagdating daw kay Saldico at kay Romualdez, hindi daw nila maipatawag-tawag. Kahit ako nga, mga kababayan, tanungin ko kayo, paano nyo mapatawag si Romualdez kung mismo yung witness ayaw magpakita? Sige nga, kung hindi ka ba naman tanga, sige mga kababayan, ganito yan, magpasa ka ng warrant. Sige, i-warrant mo or isupina mo si Romualdez. Ngayon, syempre napakabilis gumawa ng supina napakabilis gumawa ng warrant. Sige, i-warrant mo, isupina mo. Ang tanong ngayon, sa anong rason? Kasi ganito, sangkot sa anomalya na hinahatiran ng kickback. Ngayon ang tanong, saan na yung nagsabi na naghahatid ng kickback? Mahirap kasi idawit yung tao na kung mismo yung witness ay nawawala, ayaw magpakita.
Pero inamin naman ng kapwa niya senador na si Marcoleta, nakakausap. Oh, nakakausap mo pala, pero bakit ayaw mo iharap? 'Di ba? Yun ang tanong. Yun ang tanong, mga kababayan. Yan ang mahirap eh. Kakasuhan mo si Romualdez. Ngayon, anong ikaso mo? Tumatanggap ng kickback. Yung nagsabi na naghatid ng kickback, hahanapin mo ngayon, mag-file sa DOJ, ayaw pumunta sa DOJ. So ano to? Kwentong barbero lang? Parang ano lang yan eh. Parang ako, halimbawa, kakasuhan ko si Pau Rosimo. Sabihin ko, kasuhan ko si Pau Rosimo. Bakit? Binarang niya ako. Tumae ako ng 5 piso. Araw-araw, 1,005 piso ang tinae ko. O, 1,000 ka 5 pesos. Ang tinae ko sa isang araw, binarang niya ako. Paano ka papaniwalaan ngayon ng husgado na binarang ka? Kung hindi mo naman maipakita, tatae ka doon sa harap ng Senate? Habang nag-hearing, tatae ka, tapos mahulog tag-5? Paano kung hindi ka makatae ngayon doon, nakita yung pit mo? Oh, di ba? Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap. Yung gagawa ka ng issue, magwi-witness ka, kimirot keme. Tapos nung hawanapin na yung witness para kasuhan si Romualdez, nawawala. Tapos ang sabihin agad ng kapwa mo senador na galit kay Romualdez, kinampihan mo. Eh kung hindi ko, paano ko kakampihan? Eh yun ngang witness na bitbit ninyo, hindi nyo nga may pakita, hindi nyo nga may palabas. At higit sa lahat, yung kanyang notaryo, peke pa. Ano, kukuhaan nyo yung utak yung ano? Kukuhaan yung utak yung Senate Blue Ribbon Chairperson? Diba? Gusto nila kasuhan si Saldico, ipatawag si Saldico, ipatawag si Romualdez. Si Romualdez ipatawag nyo, pupunta yan. Basta may resibo na nagpapatunay na sangkot siya dyan. Pangalawa, si Saldico, wag na kayong mangarap na patawag nyo yan kasi nga mismo ang Congress, hindi nga siya sumisipot kasi nandun na nga sa Spain. Nasa Europe na. Puputi na lang ang uwak. Mamumuti na lang yung mata ninyo, hindi uuwi yun. Di ba? Gusto nyo palang madawit si Saldico para hindi, at saka si Romualdez, para hindi nyo pag-isipan si Ping Lacson, ilabas nyo si Gutesa. Iharap nyo kay Romualdez. Yung may tama na may tama na statement. Yung ayos na siya talaga mismo. Hindi yung gawa-gawa lang. Tapos tuturuan pa. O yung page 20, nakalimutan mo. Hindi mo nabasa. Tapos wala yung page 20. Kulang pala yung binigay na bond paper, na script. Diba? Kita nyo yan? Sinisiraan nyo lang yung tao. Tapos nung hanapin ngayon yung taong witness na ginagamit ninyo, diba? Hindi nyo na may pakita. Yung una ang sabi, hindi ko po kailangan ng bodyguard, hindi ko po kailangan ng witness protection program, kaya ko po, may baril po ako. Tapos ngayon, nung ipinitawag sa DOJ ang dinahilan, kailangan ko po ng witness protection program. Kasi nababahala po ako sa pamilya at sa asawa at sa anak ko. Ano ba talaga? Diba? Yan ang mahirap eh. Gagawa kayo ng istorya para wala yung sabi ni Chis Escudero na lahat ng nasa likod si Martin script ni Martin. Script ni Sara yan. Ang sabi ni Sara, alam nyo, 2 tao lang ang may hawak ng pondo sa bansa. Si Martin Romualdez at si Saldico. Pagdating kay Diskaya, si Martin Romualdez at si Saldico. Pagdating kay Gutesa, si Martin Romualdez at si Saldico. Pagdating kay Chis Escudero, si Martin Romualdez at si Saldico. Hindi ba kayo nagtaka? Na halos yung script nila ay script ni Sara. Diba? Kahit nga kami mga vlogger natatawa na lang kami pag nag-uusap-usap kami. Hindi nyo ba napansin yung sinabi ni Diskaya, sinabi din ni Sara noon? Hindi nyo ba napansin yung sinabi ni Gutesa, yun din yung sinabi ni Diskaya, galing din kay Sara yan noon? Hindi nyo ba napansin yung sinabi ni Chis? Galing din yan kay Diskaya, kay Gutesa at kay Sara din noon. Si Sara pa rin ang pinakautak dyan. Diyos mio, Marimar. Ay, Diyos ko. Tigil-tigilan nyo na nga ako. Yun. Ngayon, alam nyo na.
Yun ang totoo, mga kababayan. So, yun lang. Yung aking live, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung aking reaksyon patungkol lang kay Lacson, kay Jinggoy, kay Escudero, kay Jinggoy, kay Villanueva, bakit daw nadawit, kaya siya nag-resign. Tapos dito kay Gutesa, pinaginitan pa siya ni Marcoleta dahil daw diniretso ni Lacson na bakit mas, di ba, dumipensa ka kay Diskaya, bakit napaka-defensive mo? Di ba? Ganun yun. Epal kasi. May mga epal kasi dyan. Kasi ang gusto kasi, siya ang maghawak sa Blue Ribbon Committee. Tingnan nyo, kung ang papalit man dyan si Kiko Pangilinan kay Lacson, pag-iinitan pa rin ni Marcoleta yan. Wala kay sa akin, mga kababayan. Si Marcoleta pa rin dyan yung puro question, puro tanong. Kasi alam nyo sa totoo lang, ang hilig kasi nito ni Marcoleta, alam nyo kung bakit? Doon sa Congress, naalala nyo yung Quadcom? Ang lakas ng loob niya na i-contempt si Attorney Enzo Recto na hindi naman pala siya miyembro ng committee. Kaya, I will cite you in contempt kung hindi ka magsuri sa akin. Di ngayon, binara siya ngayon ni Dan Fernandez. Ay, sorry po, wala pong right si Congressman Marcoleta mag-cite in contempt kasi hindi po siya miyembro ng committee. Tapos nagugulat ka, pang personal mong galit sa tao, street-streetin mo siya ngayon, abogado ka ba talaga, ganyan-ganyan ka ba talaga? Hindi naman pala siya kasali sa committee, umiipa lang. Diba? Tapos naninindigan siya na para daw talaga siya kay Sara. Hindi naman siya invited doon. Pumupunta lang, nakikichismis lang doon sa hearing. Diba? Kita nyo yan? Ma'am Gina Inglet, maraming salamat po. Diba? Yan ang mahirap Diyos ko, binigyan ka lang ng photo at sesto ni Sara. Yan ang nangyari sa'yo. Photo lang naman yung inabot, burger. So yun lang mga kababayan, no?